And yung theme of the month, this is recovery mga kapiksi. Pagbangon, ito yung theme of the month nyo ngayong June. Ibig sabihin, ngayong buwan na to, parang nakafocus kayo sa pagbangon nyo, sa pag-recover nyo, sa pagbawi nyo, sa buhay nyo. Lalo na kung naghirap kayo or may mga problema kayong pinagdaanan mga kapiksi. Pwedeng gusto nyo bumawi sa sarili nyo. Parang pwedeng gusto nyo unahin naman yung sarili nyo. Especially kung, let's say for example, breadwinner kayo and pwedeng kayo yung gumagastos or nag-aasikaso para sa pamilya nyo. So hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong June mga kapiksi para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. In case na hindi kayo nakaresonate guys dun sa monthly horoscope natin for June, pwede nyo panoorin to guys, baka nandito yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Pakinggan natin yung mga angel messages para sa inyo. And by the way guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet mga kapiksi, may mga items na makikita kayo sa description box nitong video. Check nyo yung mga items doon guys, baka nandun yung baka may gusto kayo doon mga kapiksi. So ito yung mga angel messages para sa inyo guys, no? Unang-una, we have focused intention guys, no? Keep your unwavering thoughts, feelings, and actions focused on your target and you will make your mark. So, kailangan palagi nakafocus lang tayo guys dun sa mga intention natin sa buhay. Pag sinabing intention, what do you intend to happen in your life? Sa Tagalog, ano yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo, okay? So, kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay natin, dapat doon nakafocus yung attention natin guys, kasi your energy flows where your attention goes. Ibig sabihin, yung energy mo, pumupunta siya dun sa bagay kung saan nandun yung attention mo, okay? So, if naka-focus kayo sa mga problema, sa mga hinaing, sa mga reklamo, therefore, nandun din yung energy nyo, yun din yung ma-experience nyo. Pero kung naka-focus kayo sa mga intentions nyo, sa mga gusto nyo mangyari, sa mga desires nyo, and therefore, dun din, mapupunta yung energy nyo, and yun din yung ma-experience nyo sa buhay. So, always be focused lang guys sa mga intentions nyo, okay? And wag kayong maatat guys, no? Maging kalmado lang kayo, knowing and understanding na ibibigay din sa inyo ni universe yung mga desires ng puso nyo, okay? And learn to be compassionate mga kapiksi. Compassion is yung pagiging malambot ng puso, no? Mapagbigay, mapagpatawad, maintindihin, maunawain, mapagmahal, mahaba ang pasensya. So, this is a reminder for you, mga kapiksi, to always be compassionate whatever happens guys, okay? And transformation ay magagandang pagbabago mga kapiksi, no? You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. So, kung gusto nyo magbago yung buhay nyo, mga kapiksi, kailangan kayo muna yung magbago, yung ugali nyo, yung iniisip nyo, yung emosyon nyo, yung habits nyo, yung patterns nyo, mga kapiksi, the story that you tell yourself, kailangan yun muna yung magbago. Kapag nagbago yun guys, tsaka lang din magbabago yung buhay nyo mga kapiksi. Okay? So, you just have to persist. Magtiyaga lang kayo until such time na talagang yung pagbabago nyo internally is ma-push out na rin siya externally. Okay? Alright. So, comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. I-mind nyo na tong mga focus intentions na to, tong compassion, itong happy changes, guys. So, shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So, Virgo guys, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Kung ano na lang yung mag-resonate guys, take that message. Kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo. Okay? And again guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, check nyo yung item sa description box. So, yung first card guys, this is your current self. This is a fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with a fire sign. Pero ito guys, ibig sabihin nito, parang you are becoming more passionate, mga kapiksi, dun sa mga intentions nyo sa buhay. Ibig sabihin, parang talagang medyo nag-aalab sa puso nyo na kumilos ka at gawin yung mga bagay na gusto mo sa buhay mo. Pwedeng yung iba sa nyo, parang pinagpaliban nyo na ng matagal yung mga gusto nyo gawin sa buhay, and by this time, especially kung medyo nagkakaedad na kayo, parang gusto nyo nang kumilos, mga kapiksi, para ma-achieve yung mga gusto nyo. Okay? So, wala namang timeline guys, kahit matanda na kayo or what, pwede pa rin kayong kumilos as long as naniniwala kayo na ma-achieve nyo yung mga goals nyo. Okay? And yung theme of the month, this is recovery, mga kapiksi, pagbangon. Ito yung theme of the month nyo ngayong June. Ibig sabihin, ngayong buwan na to, parang nakafocus kayo sa pagbangon nyo, sa pag-recover nyo, sa pagbawi nyo sa buhay nyo, lalo na kung naghirap kayo or may mga problema kayong pinagdaanan, mga kapiksi. Pwedeng gusto nyong bumawi sa sarili nyo, parang pwedeng gusto nyong unahin naman yung sarili nyo, especially kung let's say for example breadwinner kayo, and pwedeng kayo yung gumagastos or nag-aasikaso para sa pamilya nyo. So parang babawi naman kayo sa sarili nyo this time, mga kapiksi. Okay? Ang key goal na gusto nyong i-pursue ngayon is yung kabuhayan nyo, mga kapiksi, yung pinagkakakitaan nyo. So yun, dun talaga nakafocus yung attention nyo, and it doesn't matter para sa inyo kay mabilis man, kay mabagal man yung dating ng pera o yung kinabukasan nyo. Ang importante is may pinagkakakitaan kayo. Okay, so parang ganun yung mindset nyo, mga kapiksi. Hindi kayo masyado nagmamadali, hindi kayo masyadong atat, basta kumikita kayo para sa inyo, sapat na yun, guys. Okay? And yung mga obstacle na kailangan nyong i-overcome, mga kapiksi, is yung mga sugat nyo guys, no? Yung mga nagpahirap sa kalooban nyo, guys, kailangan i-let go nyo na sila, mag-move on na kayo dun sa mga negative na emotions nyo, yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, whatever guys, na nagpahirap sa dibdib nyo. Kasi yung mga negative emotions na yun, yun yung nagiging balakid sa pag-usad ng buhay nyo, sa pag-unlad nyo, sa pag-asenso. So kailangan nyong i-let go yung mga grudges, no guys, sa puso nyo, para mas maging magaan yung inyong pamumuhay, at saka mas maging mabilis yung pag-usad ng buhay nyo, guys. Okay? Wow. So, yung major accomplishment nyo guys, kung nagtatayo kayo ng negosyo guys, or meron kayong binabalak na itayong negosyo or itayo na pagkakakitaan, makakapagsimula kayo, makakapag-initiate kayo, mga kapiksi. Especially kung naghahanap kayo ng mga business partners, pwedeng business partners na kasosyo, o kaya naman yung mga business partners na let's say for example supplier mo, sa kanya ka kukuha ng supplies, o kaya I don't know, logistics mo, ganyan. Basta anything na may kinalaman sa business. Pwede rin sa investment guys, no, kung nag-i-invest kayo, pero this is more on business tsaka investment, mga kapiksi. Yan yung magiging major accomplishment mo ngayong June, mga kapiksi. What you need to avoid, mga kapiksi, is yung pagiging know-it-all, yung tipong lahat alam nyo na, guys. There's always a room for improvement and knowledge. Yan yung palagi nyong iisipin, mga kapiksi. Kapag ka, yung pagiging ignorante ba, kapag ka hindi nyo alam, mga kapiksi, no, huwag kayo mahiyang magtanong, mga kapiksi, kasi yung akala nyo alam nyo, yung pala ignorante kayo, no? So kailangan nyo pong magtanong. So, wag kayo mahiyang magtanong, mga kapiksi.
in short, okay? Kasi hindi naman lahat alam natin, guys, okay? And what you need to embrace, mga kapiksi, embrace nyo yung mga ideas na pumapasok sa isip nyo at saka yung mga impormasyon na natututunan nyo, guys, no? Isulat nyo sila, i-record nyo, ganyan, kasi magagamit nyo din yon in the future, guys, no? Magiging reference guide nyo din yon. Ako mahilig ako kapag nagbabasa ako online, mahilig ako mag-save ng links, ganyan, para mabalik-balikan ko if ever, especially kapag talagang nakatch yung attention ko, guys, okay? And where to find support. Actually, guys, hinahanap nyo pa talaga kung saan kayo makakita ng suporta, especially when it comes to community, no? Parang naghahanap pa talaga kayo ng support system. Pero yung kasabihan, guys, na seek and you shall find. So maghanap lang kayo na maghanap and eventually makikita nyo rin yung support na kailangan nyo, guys, okay? And piece of encouragement para sa inyo, guys, kailangan pa rin ng work-life balance, okay? So kailangan balance palagi, moderation palagi, mga kapiksi, no? So ilagay ang lahat ng bagay sa tamang balance and moderation, guys, no? Personal and business life or career life or whatever life, always nyong balansean, guys, okay? So ito, guys, i-mind nyo na itong mga bagong negosyo na to, itong recovery na to, guys, itong mga healing na to, moving on, yan yung mga positive energies na nakita natin para sa inyo, Virgo. I-mind nyo na sa comment section. So bunot lang tayo ng isa pang card para sa additional na mensahe nyo. Reconsider your commitments, mga kapiksi, no? Pag-aralan mo ulit or alamin mo ulit kung gaano ka committed sa mga bagay, guys, at saka kung ano yung mga priorities mo sa buhay mo, no? Kaya merong lumabas dito na yes, tsaka no, diba? Dapat tinitimbang mo. Ito ba, dapat ba to sa oras ko? Dapat ba itong pag-aksiyahan ng oras? Ilang percent ng oras ko yung gugugulin ko sa isang araw? Yung mga ganyan. So, dapat para hindi nasasayang yung oras nyo at saka yung energy nyo, mga kapiksi. So, pag-aralan nyo yung mga commitments nyo, yung mga engagement nyo sa buhay araw-araw. So, have you piled so much on your plate that there's little room for you? Identify what truly matters and graciously decline the rest. There's a universe of meaningful opportunities on the other side of no. In fact, every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. So, yung bawat no na sinasabi nyo sa mga walang katuturang bagay, nagbibigay yan ng yes sa mga bagay na may katuturan. So, let's say, for example, wala kayong ginawa kundi mag-Netflix, diba? Ilang oras na sa isang araw, nag-Netflix kayo. Yung pinagpaliban mo na isang episode, let's say, for example, isang episode, I don't know, 30, 40 minutes, 1 hour, nag-no ka sa isang episode, tas nag-exercise ka, diba? E di, yung bawat no mo, nagiging yes sa isang bagay, mga kapiksi. O kaya yung isang no mo sa isang episode, yung isang oras nag-aral ka, 'di ba? Nag-research ka, nagsaliksik ka, o kaya naglaba ka, 'di ba? So, yung bawat no mo sa isang bagay na walang katuturan, nagiging yes para sa isang bagay na mas makabuluhan. So, dapat ganun, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Sana naintindihan nyo. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo, Virgo, and yung mga magaganda dito, guys, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, mga kapiksi. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.